Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lagi kang tapat po Panginoon sa amin. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Ang iyong kabutihan po, Panginoon. Ang iyong kagandang loob, Panginoon. Kalakasan, himala sa iyo lamang matagpuan po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong patuloy, kung mayroon pong mga kahilingan, ating pong bigyan daan ang mga dasal po sa Panginoon. Kung wala pong prayer request ay prayer request mo, ano? Pagalingin ka na ng Panginoon na. Praise God, pagaling ka ng Panginoon. Ang mama mo. Sa pagpagulang mo. Okay, si Flora, Ulamit Utaslak na pagaling ng Panginoon. Praise the Lord. Awitin natin nga sa Panginoon ang ay magagawa ang Diyos sa ating buhay. May magagawa ang Diyos sa ating buhay. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, mayroong ka magawa po, Panginoon, sa aming buhay. Pagalingin mo, Panginoon, mga sakit karamdaman man po, Panginoon. O karamdaman po, Pagaling, Lord. O God, ni Jomar po, Panginoon, Lord, na siya ay pilay. Pagalingin mo siya, maghimala ka, na hindi na siya maging pilay. Ang ganun rin po, o God, ang magulang po, Panginoon, ni Brother Romel Butaslak, Panginoon, Lord. O God, ikaw mabigay ng kagalingan po, Panginoon, Lord. Si Butaslak po, Panginoon, hallelujah. Ulamit po, Panginoon, Mother Panginoon, Mother Romel, Panginoon. O God, sa respect ng kanyang panampalataya, Panginoon, dahil walang malayo, malapit po, Panginoon, sa doon po sa doon po sa Cebu, Panginoon, nakatira po, Panginoon, ng kanyang magulang po, Panginoon. Kaya mo siyang pagalingin po, Panginoon, Lord. By the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost fire, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, the name of Jesus. Sa pangalan mo po, Panginoon, may himala po, Panginoon, Lord. Ugad na may karamdaman mo po yung pong pagalingin. Ugad, hallelujah. Ipuin mo ang kanilang mga katawan po, Panginoon, na may naramdaman po, Panginoon, sa pangalan mo po, Panginoon. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, let your healing flow upon them, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Okay, tayo po ay magpatuloy po sa Panginoon. Ang ating paksa ngayon ay Divine Intervention. Ayon po sa banal na kasulatan ay nagsasabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 11, Then verily the first commandment or the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. Sa Tagalog po, ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan o ordinances ng pagsamba sa Diyos at ang kaniyang sanktuaryo o bahay dalanginan, ang sanktuaryo ng
sanglibutan ito. Sa ibang pagkasalin, ang sabi, ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. May mga sambahang ginawa ng tao. Tayo po manalangin muli sa pangalan mo po, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon. Bless thy servant, Panginoon. Bless the hearer. Bless, Panginoon, Lord. Hallelujah. The recipient of your words po, Panginoon, Lord. O God, in the name of Jesus Christ, alisin mo mga alinlangan at mga balakid man sa pangalan mo po, Panginoon. By the blood of Jesus. O God, let your Shekinah glory dwell upon this place. In the name of the Lord Jesus Christ. Ano man sa kamalad lang namin po sinasaway. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Ghost fire. In Jesus' name. By the power of words in Jesus' name. Let your miracle flow upon everyone. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. So we clap our hands to the Lord. Amen and amen. Kamayan natin ang ating katabi. Sabihin natin, divine intervention. Divine intervention. Ibig sabihin ang makalangit na pamamagitan po. Pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang pangako. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang divine intervention, yun po ang ating pong pinapanghawakan sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita na ililigtas po tayo. Ihangaw niya tayo sa kahirapan. Iligtas niya tayo sa mga bisit, mga salot. Iligtas niya tayo sa kapighatian. Iligtas niya tayo sa karamdaman. At kailangan natin panghawakan ang Kanyang makalangit na pangako sa Panginoon na siya mamagitan sa atin, na siya ay magawa ng mga kangahangang bagay na hindi pa natin nakikita kung tayo po'y tumawag po sa Kanya. Kaya ang sabi, ang katotohanan ay ang unang mga tipan o alituntunin, ordinansya sa makalangit ng gawain, makalangit ng serbisyo, divine services. Ang ating serbisyo dito sa lupa at mayroon rin serbisyo sa langit. Kaya ang divine ordinances ng Panginoon, iba po ang divine ordinances ng Panginoon kaysa worldly ordinances. Kung mayroon pong makalangit na panambahan, gawain, ang mga anghel ng Panginoon ay sumasamba sa Kanya, ang mga angelic forces at ang mga elder ng Panginoon at ang mga nilalang ng Panginoon ay sasamba sa Kanya. Dito po sa lupa ay marami pong nanambahan sa ating Panginoon. Ngunit tinitingnan ng Panginoon ang ating pagsamba, kung totoo ba ang pagsamba natin sa Kanya, kung tayo ba ay lilipod sa Kanya, kung tayo ba ay magpasakap sa Kanya, kung tayo ba ay maging karapat-dapat sa Kanya. Dahil ang sabi po sa Matthew chapter 27 verse 20, 21, 22 at 23, ang sabi niya, by their fruits ye shall know them. By their fruits ye shall know them. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila, ang sabi niya, na not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ang langin tumawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, makapasok sa langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban sa langit. Ang gumagawa lang ng kalooban sa langit. At ang sabi ng pangatiran ng iba, Lord, have we done wonderful works? Praise Thy name. At ang sabi ng Panginoon, I never knew you, depart from me, ye doers of iniquity. Hindi ko kayo kilala. Kahit gumawa ng kamalian, katampalasanan, kasamaan. Ang hangad po ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon, iligtas po tayo. Kaya nga, siya ay mamamagitan po siya sa atin. Siya ay nabayubay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay namamagitan po sa atin para po tayong maligtas. Ngunit kung tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi niya tayo kikilalanin. Kailangan natin ay magbalik loob sa Panginoon. Kailangan natin putulin ang ating mga katiwalian at ating mga katampalasanan.
kinakailangang lumakad tayo ng katuwiran at kabanalan sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Kung mayroong mga sanktuaryo rito, mga simbahan dito sa mundong ito, iba ang ordinansa ng ating Panginoon na makalangit. Kaya ang unang sanktuaryo, which is the tabernacle sa lumang tipan doon po sa wilderness. Yun po ang sanktuaryo na ipinagawa ng Panginoon para doon siya nananahan in order His Shekinah glory dwell upon that place doon po sa tabernacle. Parang ang tabernacle ay mayroon pong hiwalay. Yun po ang bunga doon, yun ang outer court. Pagkatapos, ang outer court, doon sa labas, yun ang ang inner court. Yan po ang banal na dako at saka ang Holy of Holies. Ang Holy of Holies din po sa tinutukoy ng Altar of the Covenant. Yun po ang sanctuaryo. Yun po ang dalanginan ng mga dumudulog sa Panginoon. Yun po ang high priest. Ngunit makapasok ka lang sa Ark of the Covenant once a year lang yun. Once a year. Ngunit salamat po sa Panginoon, tayo makapasok sa Panginoon lagi-lagi kung tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa Hebrew chapter, mga kapatid, 4 verse 16, we come in the throne boldly in the grace of God. Tayo makalapit sa Panginoon na may katapangan, mayroong kalakasan sa Kanyang biyaya. Dahil sa Kanyang biyaya, yan po ang kaligtasan ni pinagkaloob ng Panginoon. Nagkaroon siya ng intervention na magitan po sa atin para po tayo maligtas. Hallelujah! Para tayo maligtas, kailangan tayo magsisi ng ating mga kasalanan. Kailangan magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Dahil ang kasalanan ng siya nagpahiwalay po sa atin at sa Diyos. Sabi po sa Isaiah chapter 59. Kaya hangad po ng Panginoon na magbalik loob po tayo sa Kanya. Ang sanctuaryo sa New Testament, po sa New Testament, hindi po gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ang sanctuaryo sa lumang tipan ay gawa ng tao, ngunit ang sanctuaryo ay ang gawa ng Diyos, which is the temple of God. The temple of God, those who receive the Holy Spirit of God. Kapag tinanggap mo ang Espiritu ng Panginoon, ikaw ay sanctuaryo ng Panginoon, ako ay sanctuaryo ng Panginoon. Hindi ba sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 17, knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kaya ang Espiritu ni Kristo ay wala sa iyo, hindi ka pag-aari niya. Kaya don't defile the temple of God. If any defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. Ang templo ng Panginoon ay banal. Kapag wala kang Espiritu ni Kristo, ay hindi ka pag-aari niya. Kaya kailangan mananahan ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, we are bought with a price. Verse 20, therefore glorify God, your body, your spirit, which are God. Tayo binili na sa presyo ng Panginoon sa Kanyang banal na dugo. Kaya nga, luwalatiin natin ang Diyos, ang ating katawan, ay tayo ang templo ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, ay ang ginawa ng Panginoon templo, not in the works of the hand of men, but in the works of God. Ang gawa ng Panginoon. Kaya hindi po tayo naligtas sa ating mga gawa, kundi sa gawa po ng Panginoon. Kailangan tayo magpasakop po sa mga salita ng Panginoon. Yan po ang intervention ng Panginoon. Yan po ang Kanyang pamamagitan, ang iyan na pagmamahal po sa atin. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 2, verse 6, what is man that thou art mindful of him? Ano ba ang tao na pinakialaman pa tayo ng Diyos? Dahil po sa intervention ng Panginoon, ay maligtas tayo. Maligtas po tayo. Yan ang intervention ng Panginoon. Yan, pinakialaman tayo ng Panginoon na nais po ng Panginoon, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya. Magbagong buhay po tayo. Magbagong buhay tayo sa Panginoon. Dahil sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
17, if any man be in crisis, a new creation, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kapag nag-Kristo ka na, bago ka na nilang. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Ngayon, bago ka na nilang sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magbabagong buhay ka na ba sa Panginoon? Sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Sa pamamagitan ng intervention ng Panginoon. Anong sabi niya sa kamalang kasulatan sa Philippians chapter 2 verse 13? It is God working you to do His own good pleasure. Ang Diyos ang siyang kumikilos po sa atin para po sa Kanyang kaluwalhatian, para po sa Kanyang karangalan, para po sa karangalan po ng Panginoon. Gumagawa po tayo sa kabutihan at sa karangalan ng ating Panginoon. Kaya ginagawa mo para sa kabutihan ng ating Panginoon, para sa karangalan ng Panginoon, at kung maging maluwalhati na natin ang Panginoon at maging mabuti ka. Kapag hindi mo maluwalhati ang Panginoon, hindi mo i-glorify ang Panginoon, hindi po mapabuti ang ating buhay. Dahil kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi mo kaya mabago. Kaya we need the works of God. We need the salvation. We need the intervention of God. Kailangan ng kaligtasan. Kailangan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay para po tayo maligtas. Hindi po tayo naligtas sa ating mga kawang gawa. Hindi po tayo naligtas sa ating mga kawang gawa. Kaya nga si Cornelio ay isang mabait na tao, reliyosong tao, mapagbigay, nag-ayuno. But ang sabi ng Panginoon sa kanya sa Acts chapter 10, your works of labor is just a remembrance unto the Lord. Ang iyong mga gawa ay isang alaala lang sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya, kaya na kailangan ka may panganak uli para makapasok sa kanila ng Diyos. Kaya na kailangan ka may panganak uli. Ang intervention ng Panginoon, kapag hindi po ang tao magbabago, hahatulan ng Panginoon. Kung paano ang Sodom at Gomorrah, because of their iniquity, God sent fire of that city. Yan ang intervention ng Panginoon. Dahil hindi sila nagbabago sa kanilang kasamaan. Doon po ang mga kalaswaan. Ang mga kalaswaan sa mga tao kapanahonan na yun. Kahit ang anghel ay gusto nilang salawain o gagawin nilang binababae nila sa kanila. Lalaki sila may bahay. Yan tinatawag na sisipingan ng mga lalaki na ang anghel ay sila po ay wala silang kasarian. Gusto nilang halayin. Gusto nilang sipingan, ngunit po, sila binulak po ng angel of God because sa kanilang kahalayan, because of their iniquity. Hindi lamang sila binulak, pinaulanan sila ng Diyos ng apoy. Yan ang intervention na para sila ay matunaw, masunog. Kaya kapag hindi po tayo magbago, ang intervention ng Panginoon ay tunawin, lusawin ang mundong ito. Kaya ang mundong ito ay malapit ng hatulan ng Panginoon. Ayon po sa 2 Peter chapter 3, maramdaman mo ang init ngayon. Ang init ng unang kapanahon ay hindi pa kaya-kaya. Pero ngayon ang init ngayon, sobrang ang init ngayon. Bakit? Yan ang ipinapadama ng Diyos na unti-unti na ipinapadama ng Diyos sa tao. Ang mundong ito ay intervention ng Panginoon na siya po ay maghahatol sa mundong ito. Ang susunugin ng Panginoon ang mundong ito. Kaya nga habang hindi pa nasunog ang mundong ito, magbalik loob tayo sa Panginoon. Yung intervention ng Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Kapag nakapagbalik loob ka sa Kanya, yan ang kabutihan ng Diyos. In Romans chapter 2 verse 4, despise not the goodness of God, the richness of the long-suffering and forbearance of God, knowing this, that the goodness of God leadeth into repentance. Huwag mong hamakin ang kayamanan ng Kanyang pagpahinuod, ang Kanyang pagsusumamo po sa atin, na ang ating pagsisisi, yan ang kabutihan ng Diyos na makabalik loob ka sa Kanya. Salamat sa Panginoon, narito po kayo. Salamat sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. Yan ang intervention ng Panginoon. Yan po ang pagsumamo ng Panginoon. Yan po ang pangungusap ng Panginoon sa atin na mamagitan ng balik loob tayo sa Kanya. Without the grace of God, without the intervention of God, we will not be saved. Hindi ka maligtas. Dahil si Satanas, gusto ni Satanas sa halangan
ang iyong daan. Gusto ni Satanas, hindi ka makalapit sa Panginoon. But Lord, for the grace of God, sa grasya ng Panginoon, pinapalapit ka niya. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayo napapagal. Lahat kayo nabibigatan ng lupa. Bibigyan ko kayo ng pahingan. Kapag lalapit kayo sa Panginoon, siya mabigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ang Sodoma at Gomora, ginuno ng Panginoon, tanda lamang na mayroon pong hukom. Ang iniligtas ng Panginoon, ang pamilya lamang ni Lot. Si Lot, ang asawa niya ay hindi naligtas kasi lumingon, naging haliging asin. Yan ang dyan, ang puti na yan, yung haliging asin yung asawa niya. Ang dalawang anak niya, nakatakas. Ngunit nung nakatakas, ay ang problema naging mahalay. Nilasing nila ang kanilang magulang at nilasing nila at inangkan nila. Sabi na para magkaroon sila ng lahi. Yan ang mga Moabita at Amonita. Yung mga Diyos-Diyusan. Kaya, ang mga unang kapanahon ng kasamaan para nahawaan sila. Kaya na huwag tayong magpahawa sa kasamaan sa mundong ito. Huwag tayong makihalubilo sa kasamaan sa mundong ito. Kinakailangan magbagong anyo po tayo. We must be transformed. We must be renewed in the Spirit of God. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Kung we back in kapanahon ni Moses, na pinadala ng Panginoon ang Egypt ng 10 salot. Pinadala niya ng 10 salot dahil ayaw ni Paraon na magsamba sila sa Diyos. Ngunit ang sabi ni Moses, let my people go to worship God. Hayaan niyo ang bayan ng Diyos lumakad at upang magsamba sa Diyos. Alam niyo po si Satanas, yan ang naghadlang na hindi ka makapagsamba, na hindi ka makapaglikod sa Panginoon. Kaya pinadala ng Panginoon ang Ehipto ng 10 salot. Ang tubig ay nagiging dugo. Pinadalaan sila ng palaka. Pinadalaan sila ng mga kuto. Pinadalaan sila ng mga balang. Pinadalaan sila ng iba't ibang sakit na pati ang mga hayop ay nagkasakit. Nagkaroon sila ng mabukol. Nagkaroon ng graniso. Nagkaroon ng tipaklong. At nagkaroon ng kadiliman. Ang pangsampung panghuli ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang kamatayan pala, yan pong padala ng Panginoon, si Mr. Kamatayan. Yan ang ultimatum. Yan ang ultimatum. Kaya, bakit maraming namatay? Dahil yan ang ultimatum po. Ultimatum na ang tao po ay magbalik loob sa Diyos. Ilan ang namatay sa pandemic? Ang dami po. Hindi lamang 100,000, milyon. Sabi nila, 6 million o almost 7 million ang namatay. Kasi, yan po ang intervention ng Diyos para magiging huwaran na ang tao ay mayroong hangganan sa mundong ito. Na ang tao ay dapat magbalik loob sa Diyos. Kaya ang sabi niya, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon upang ipakita ang mga kababalagan. Kaya kung matigas ang puso ng kapitbahay mo, ng iyong mga kaaway, kung sino man ang mga nandyan sa paligid mo, upang ipahayag ng Diyos ang kanyang kababalagan. Upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinadalaan sila ng mga salot. Pinadalaan sila ng kahirapan. Pinadalaan sila ng karamdaman. Ano niyo po mga karamdaman? Pinapahintulot pala ng Diyos yan. Upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Huwag mo antayin doon o bating hindi lamang karamdaman. Kamatayan! Kaya, ang sabi ng lingkod ng Panginoon, let my people go and worship God. Kaya, titingnan mo ngayon, ang mga tao nagkukumahog na halos araw-araw ay naroon po
sa trabaho, sa pera, sa negosyo, na gusto ni Satanas na wala ka ng panahon sa Diyos. Sa trabaho ka na lang, sa negosyo mo na lang, sa pera. Dahil hindi ka magkaroon ng, sabi niya, hindi ka na magkaroon ng pera dyan sa pagsamba mo. Dito magkaroon ka ng pera. Pero ang sabi ng Panginoon, let my people go and worship God. Kaya kapag hindi tayo mag-worship sa Panginoon, ay papadalan ka ng mga salot sa buhay mo. Hello? Kung hindi po mag-worship sa Panginoon, papadala niya ng salot. Kung paano ang Ehipsyo ay nakaranas ng mga salot. Pero ang mga anak ng Diyos ay piniproteksyonan niya. Amen. Puri ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Piniproteksyonan niya ang lahat ng mga pangalay na matay sa Egyptian. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay walang namatay sa kanila. Puri natin Panginoon. Diyan ang proteksyon ng Panginoon dahil mayroon ng blood of sacrifice. Yan tinatawag na Passover. Lumagpas ang anghel ng kamatayan. Kaya kung mayroon kang blood of sacrifice sa Panginoon, nagsakripisyo ka sa Panginoon, ililigtas ka ng pain. Anong sakripisyo natin, ang blood sacrifice natin ngayon sa huling kapanahonan? It is your prayer. And it is your fasting to the Lord. Yan ang blood sacrifice natin. It is your prayer. And it is your fasting to the Lord. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 17 verse 20 to 21, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Kailangan tayo manalangin po sa Panginoon at mag-ayuno upang iligtas tayo ng Panginoon sa mga peste at sa mga salot. Kung mayroon kang naramdaman sa iyong katawan na tila bagay hindi gumagaling sa gamot, hindi gumagaling sa doktor, ang magpagaling sa iyo ay ang blood sacrifice ng Panginoon na kailangan ka manalangin, kinakailangan mag-ayuno ka at pagalingin ka ng Panginoon. Hallelujah! Opo. May isang kapatiran po na nagkasakit siya ng cancer doon po sa Pasig. Sabi ng doktor sa kanya ay may karoon ka ng colon cancer. Kinakailangan mo ay tanggalin ang cancer dyan. Kailangan putulin ang mga cancer dyan sa iyong bituka. Kailangan mo ng milyon ng pera. Ang sabi niya, wala naman siyang milyon ng pera. Ang sabi niya, bahala ng Diyos sa akin. Kung mamatay ay mamatay, basta ako ay magsakripisyo sa Panginoon, manalangin pag-ayuno. Alam niyo po, totoo po, nung siya nagkaroon ng pag-usap sa Panginoon, nakipagpanayam sa Panginoon, within 7 days ang kanyang panalangin sa Panginoon pag-ayuno. Pagkatapos ng 7 days, gumaling siya. Wala ng kanser. Wala ng karamdaman. Dahil po tinunaw na kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Totoo po yun. Nung nagpasting kami doon sa Ternate, may isang babae na kapatiran na mayroon siyang mayuma sa kanyang katawan. Yung mayuma yan, hindi ko alam yun, basta ka ba yung mayuma. Sa matres niya. At kaya na kailangan daw, sabi upirahan rin. Eh wala siyang pera, kailangan malaki. Ang sabi namin sa kanya, kailangan mag-ayuno ka ng 21 dias, 21 days. Eh kami, nanalangin na mahigit pa ng 21 days. Sinabayan niya kami po. Alam niyo po, pagkatapos ng 21 days siya nag-break. Nung pinatingnan ang kanyang mayuma, nawala na. Tinunaw na ng Panginoon. Dahil po, ang Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah! Kaya nga, hindi ba sinabi ng ating Panginoon sa Exodus 15 verse 26, if you keep the commandments of the Word of God, and none of His diseases will not put to your, which the Lord put to the Egyptian, for He is the Lord, the God that healeth thee. Walang sakit at karamdaman ilagay sa inyo dahil siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na manggagamot. Hallelujah! Kapag ikaw magsakripisyo sa Panginoon, kailangan mayroon kang blood of sacrifice. Anong blood sacrifice? Ang prayer mo at saka fasting.
Ang prayer at fasting, it is a blood sacrifice dahil ang hirap po gawin yan. Kung hindi ka magsakripisyo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya kung mayroon kang malupang karamdaman na hindi gumagaling sa mga gamot at doktor, mayroon pong manggagamot na higit na makapangyarihan. Ang Diyos, hallelujah, na nakipag-ugnayan tayo sa Panginoon, and the divine intervention of God will take effect into your life. Magkaroon ng bisa ang pamamagitan ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, ang mga salita ng Panginoon. Kung magkaroon ka ng blood sacrifice, with this your prayer and fasting to the Lord, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen? Kaya nga, sa Exodus 12, verse 26, sabi nila, wala silang pagkain. Ngunit, nagkaroon ng favor ang Diyos sa mga Egyptian laban po sa Egyptian. Pinagbigyan sila ng lahat mga pangailangan nila. Pagkain, hayop, lahat ng mga pangailangan nila. Ibinigay, kaya nga sabi dito, sinamsam ng mga Israelita ang mga kayamanan at ang kanilang kagamitan, mga pagkain ng mga Egyptian dahil po sa pabor ng Panginoon. Kaya kapag mayroong kang pabor sa Diyos, mayroong kang kabutihan sa Diyos, mayroong kang karangalan sa Diyos, mayroong kang pangako sa Diyos, at ang Diyos ang maghipo sa tao at sila ay magbigay ng pabor sa iyo, magbigay sa iyo ng kabutihan, magbigay sa iyo ng karangyaan, magbigay sa iyo ng pangailangan, anuman ang iyong kahilingan sa Panginoon. Dahil nagkaroon sila ng blood sacrifice sa Panginoon at sila po ay pinagbigyan ng mga Egyptian na lumakad at magsamba sa Diyos. Kaya na kailangan tayo lumakad at magsamba sa Diyos. Hindi lamang ang babae, hindi lamang ang lalaki. Lahat sila ay nagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Kaya kapag tayo magsamba, huwag natin iwanan ang ating sambayan. Lahat dapat ay magsamba sa Panginoon. Amen! Dahil pala din ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! If we will go back sa panahon ni David at Goliath, nilait-lait po ng Palestino ang mga Israelita. Takot na takot sa higanting si Goliath. Dahil malaking tao, higanti, matapang at siya po ay warrior. Hindi siya natalo sa anumang labanan. Ngunit ang Diyos ay kasama ni David. Maliit lang siya, paslit lang siya, binata pa lang siya. Hindi siya warrior sa digmaan, ngunit siya ay warrior po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya warrior na digmaan sa mundo, kundi warrior siya sa kapangyarihan ng Panginoon kung paano niligtas niya ang kanyang mga hayop laban po sa mga leon, sa mga uso. At ganoon rin, ang sabi ni David, pumunta ka, umaharap ka sa akin sa pamamagitan ng iyong sandata, sa pamamagitan ng iyong sibat, sa pamamagitan ng iyong espada, sa pamamagitan ng pananggalang. At ako'y naparito sa pangalan ng Panginoon na iyo pong hinahamon. Kaya kung hinahamon tayo sa mundong ito, sa lahat man ng mga pangahamon sa mundong ito, kailangan natin harapin. Kailangan patunayan natin ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. God will intervene us. God, ang Diyos ay magliligtas sa atin. Ang Diyos ang mag-supply sa atin. Amen! Hallelujah! Hindi tayo papahiya ng ating Panginoon. At nagtatagumpay po si David. At napugutan ng ulo si Goliath sa kanyang kayabangan. Hindi po tayo natatalo dahil ang Diyos ay nasa iyo. Sabi po sa Romans chapter 8 verse mga kapatid 31, kung ang Diyos ay nasa iyo, sino po ang makapagwawagi sa iyo? If God be for us, who can be against us? Kaya kinakailangan natin ay dumulog sa Panginoon. Isa pang hamon po kay Elijah. Hinamon si Elijah ng mga propeta ni Satanas. Si Satanas ay tinatawag ko sa kanilang kapanahonan na si Baal, propeta ni Baal. Si Baal ay si Lucifer yun. Mga Luciferian niya ng mga Baal. At ang ilan ang kanyang mga propeta? 400 po. Ngunit si Elijah nag-iisa lang.
ang hamon sa bawat isa sa kanila, kung sino mang Diyos na makapagtanggap ng alay na susunugin, siya tatawagin Diyos. Kaya nga ang mga propeta na Baal, nag-alay sa kanilang Diyos kay Baal, ngunit hindi tinanggap. Walang Baal na namamagitan dahil ang Diyos na si Baal ay makapangyarihan pa ang Diyos natin kaysa Kanya. At ang Diyos ay hawak na yun si Baal. Hawak ng Diyos. Kaya nga, wala pong magawa si Baal. Wala magawa si Lucifer. Kahit anong sayaw-sayaw nila. Isipin mo, nagsayaw-sayaw sila. Sabi nga ni Elijah, sige, sayawan nyo si Baal kung baka natutulog. Gisingin nyo. Baka natutulog ang Diyos nyo. Isipin mo mula umaga hanggang manghapon na kanilang sayaw-sayaw, sinugatan nilang kanilang ang kanilang katawan para pang-alay sa kay Baal. Ngunit, sabi ni Elijah, tulog yata ang Diyos mo o patay ang Diyos nyo. Dahil natapos na ang inyong oras, ako naman ang maghandog sa Diyos na buhay. Kaya nga, naghandog siya, nag-alay siya ng hayop na susunugin. At nung nilagay niya, at sabi niya, walang ano yan, walang apoy dyan. Baka niloko kayo. Buhusan nyo ng tubig, binuhusan ng tubig, binuhusan ng tubig. Naglawa na ng tubig. Ang lugar ng pag-alayan ni Elijah. Ngayon, ang panalangin ni Elijah, sabi niya, ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel. Ikaw ang Diyos na buhay. Patunayan mo sa mga taong ito na matigas ang puso upang magbalik loob sa iyo, Diyos. Tanggapin mo ang alay na ito upang makikilala ka nila ikaw tunay na Diyos. Nung nasabi ni Elijah, biglang bumaba ang apoy. Nasunog po ang alay na hayop at lahat ng mga naglalawa o nagbaha na tubig na natuyo dahil po sa apoy. Kaya nga, sabi na, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ni Elijah ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos ni Elijah, Diyos natin. Ang Diyos ni Isaac, ang Diyos natin. Ang Diyos ni Israel, Diyos natin. Ang Diyos ni Abraham, yan ang Diyos natin. Siya ang Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman na mamagitan pa rin ang Diyos. So, hallelujah! Tumatanggap pa rin siya sa ating alay, sa kanya ating pagsamba, kung totoo po na tayo po ay maglingkod po sa kanya. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! 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 Yan po ang pangagitan ng Panginoon. In Matthew chapter 8 verse 8, ito'y kamangha-mangha ng intervention ng Panginoon. Ang sabi ng isang kapitan, Panginoon, pumunta ka sabihin mo lang ang Panginoon. May sakit ang aking alipin, sabihin mo lang Panginoon ay gagaling. Ang sabi ng kapitan, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pupunta ka ron sa akin. Kung paano ako, Panginoon, nag-utos sa akin mga alipin, sabihin mo lang Panginoon ay mangyayari at gagaling ang aking alipin. Kaya nga sabi ng Panginoon, kay laki ng iyong panampalataya. Nasasabihin mo lang, ay gagaling ang iyong alipin. Ibig sabihin, ang kagalingan ay nasa iyong mga bibig. Ang kagalingan sa iyong declaration sa Panginoon. Kaya upang gumaling po tayo, kung mayroon kang kahilingan sa Panginoon, ang kahilingan ni Brother Romel na gumaling kanyang magulang, sabihin mo, gumaling na ang magulang ko. Kung mayroon kang naramdaman, sabihin, gumaling na ako sa pangalan ng Panginoon Jesus. I-deklara mo, sabihin mo, gumaling na ako. Hala, tumiwasay na ang buhay ko. Ano bang kahilingan mo ngayon sa Panginoon? God will intervene, the divine intervention. Kung ano mong sabihin mo sa Panginoon. And God honor your faith to the Lord. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang isang patay na tila baga, sabi ni Maria, Panginoon, kung nandito ka lamang, Panginoon, hindi mamatay si Lazaro. Ang sabi ng Panginoon, saan si Lazaro? Siya ay buhay. Panginoon, bulok na yun.
Naniniwala kami, Panginoon, na mabuhay siya maguli. Pero, siya, mga Panginoon, bulok na. Nangangamoy na ngayon. Saan si Lazaro? Buksan niyo ang libingan. Palabasin mo siya. Binuksan ang libingan. Ang sabi ng Panginoon, Lazaro! Lumabas ka dyan! Isipin mo sa salita ng Panginoon, si Lazaro na patay, tumayo! Ang lumabas! Tumatalon-talon! Tumatalon-talon na patay! Sa salita ng Panginoon, tumatalon-talon! Ang sabi ng Panginoon, kalagan niyo siya sa balok. Hindi ba parang mami sila, binabalutan pa ang mapatay? Kalagan niyo siya. Nagkinalagaan at siya'y nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, maraming mga patay na panampalataya. Kaya kailangan makalagan sila. Kinakailangan makawala sila. Kung mayroong mang karamdaman, makawala sila. Kung mayroong sama ng loob, makawala ka. Kung hindi ka nagpamatawad, kinakailangan patawarin mo siya. Kung hindi ka ay mapagbigay ka na. Kung hindi ka mapagmahal ka na. Sapagkat yan ang hadlang. Kinakailangan makalagan ka sa sama ng loob mo. Makalagan ka sa karamutan mo. Makalagan ka sa iyong walang pagpapatawad sa Panginoon. Makalagan ka sa problema mo. Ang Diyos ay tutulong sa atin kung tutulungin natin ang ating sarili. Hallelujah! 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 Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, go! Let Him go, palayaan mo sila. Ang layunin ng Panginoon na ang bawat isa ay mapalaya na sa kasalanan, sa pagkaalipin, sa alipin sa kamatayan o anumang nakabalot mo sa atin. Kaya nga sinabi dito sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies. Yan po ang awa ng Panginoon, that we are not consumed, na hindi tayo malulusaw, hindi tayo masusunog, because His compassion fail not. Hindi tayo malulusaw, hindi tayo masusunog, hindi tayo mabigo, dahil ang awa ng Diyos ay hindi kukupas. Hindi tayo bibiguin ng Diyos sa Kanyang awat hambag. Dahil sa habang ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kaya masasabi natin, they are renewed. They are renewed. And you, every morning, great is thy faithfulness. Kaya meron awit, and you every morning, you every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kaya nga, lagi pong sabi, bakit sinabing umaga? Bago ka magtrabaho, kinakailangan humiyaw ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, sabi mo ang katapatan mo, Diyos. Hallelujah! Ang kahabakan mo, Diyos, ay magbago sa akin. Magbigay sa akin ng kalakasan, magbigay sa akin ng kagalingan, magbigay sa akin ng himala. Kaya ka, pagising mo sa balon, salamat po sa umaga. Salamat po sa hininga. Amen. Kaya nga ang panalangin ni David sa Psalms chapter 5, giver to my word, O Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou in the morning. O Lord, in the morning, when I direct my prayer, unto thee while I look up. Sa Kanya ka lang titingin. Huwag mong ipikit ang iyong mata. Pagmasdan mo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Great is the faithfulness every day, every hour. Hallelujah! Every morning. Great is thy faithfulness. Ang kabutihan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Ang tanong, matapat ka ba sa Diyos? O kasabi minsan lang. Nalulungkot ang Diyos na naging matapat tayo sa trabaho, sa negosyo, sa ating mga ginagawa sa mundong ito. Ngunit kuminsan,
tayo ay nagnanakaw pa sa Diyos, sa ating oras, sa ating panahon, sa ating araw. Lord, sinusumbatan ka ng Diyos. God, intervene your lackness. Ang Diyos ay mamagitan sa iyong kakulangan. Kayo mayroong awit. Hindi ka Diyos nagkukulang, pero tayo ay nagkukulang. Kaya kuminsan nagiging kulang-kulang. Gusto po ng Panginoon, hallelujah, na magbagong buhay po tayo. Ang kabutihan ng Diyos ay nandyan. Ang kagandahan ng Diyos ay nandyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. In Matthew chapter 6, verse 26, he said, Behold, the fowl of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather in barns, yet your heavenly Father feedeth them. They are not much more than they. They are not more than they. Hindi ba? Higit na mahalaga po tayo sa kanila. Kung sila ay pinakain ng Diyos ang mga halaman, ang mga hayop, ang halaman ay binuhay ng Diyos sa kanyang awat, habag at grasya. Ang mga ibon sa ipapawi, binuhay ng Diyos na hindi sila nag-imbak ng mga pagkain. Kahit nga ang mga damo, ang mga bulaklak na panandalian, namumulaklak at maganda, pagdakay ay nalalanta. Ngunit ang sabi, ang mga bulaklak na yun napaganda, parang hindi mo na hindi ka daminan ng ganun. Pero higit pa tayo sa mga bulaklak. Higit pa tayo sa damo. Higit pa tayo sa mga hayop. Tayo ay wangis ng ating Panginoon. Tayo anak ng Diyos. Kaya kailangan natin, hallelujah, unahin ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang karangalan, ang kaniyang katuwiran, ang kaniyang kabanalan, ang kaniyang kaharian, at pawang ipadalagdag ng Panginoon. Ang lahat na ito, ayon po sa Matthew chapter 6, verse 33. Idaragdag lang ng Panginoon lahat na ito. Kaya, God will intervene sa ating mga kailangan. Mamagitan ng Diyos, mag-supply ang Diyos, magtutustos ng ating pangailangan kung unahin natin siya. Hallelujah! Sabi natin, Lord, unahin ka namin. Amen! Hallelujah! Hindi ka nahuli. Minsan nauna, kuminsan nahuli. Kaya nga, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Isang halimbawa, ang mga alagad ng Panginoon na mamamalakaya mula ng gabi hanggang magdamag, sila ay namamalakaya. Si Pedro, kanya makasama, namamalakaya sila. Ngunit wala silang huli. Wala silang huli. Ang sabi ni Simon Pedro, and when he had left speaking, and said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Ilaglag nyo sa ilalim, sa malalim ang iyong lambat sa pamamagitan ng pamamalakayan nyo. At sabi ni Pedro, ni Simon, Simon answered said unto him, Master, we have toiled all the nights and have taking nothing, nevertheless, as thy word, I will let down thy net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. Nung ginawa nila ito, nung sinunod nila ang utos ng Panginoon. Kita mo? Ang daming isda pala naroon po sa kanyang lambat. At ang kanilang bat ay halos mapupunig dahil sa puno po ng isda. Dahil sinunod lamang ang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag susundin natin ang utos ng Panginoon, hindi ka makukulang.
hindi ka mawalan. Hindi ka masisiro. At lubhang dami po at sagana. Hallelujah! Kung sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Kaya nga sabi ng lands into the deep. Ano ibig sabihin? Pupunta ka sa laot. Huwag ka lang dyan sa tabi-tabi. Kapag hindi sa tabi-tabi, sapsap lang yan at mga hipon. Doon ka sa laot. Para makukuha mo doon ang mga tambasakan, ang mga balhin at mga malaki. Ibig sabihin, kailangan lumabas tayo. Hindi lamang tayo dito po sa simbahan na pupuri sa Panginoon. Kailangan tayo maghayo. Salamat po ang naghayo ng linggo. Nagbigay ng mga tracts sa Panginoon. At marami pa yung tracts na maghayo tayo sa sunod na linggo kung ano bang kahit na hindi pa natataka ng ating pong ang ating tracts. Nagbigay ako doon po sa kwarto. Salamat po sa Panginoon. At tayo po ay humayo. Kaya let us launch into the deep. Ibig sabihin, humayo tayo upang magmamalakaya ng mga kaluluwa sa Panginoon. And God will intervene in your needs. Kung gagawin natin ang pinag-uutos ng Panginoon, ang Diyos ay mamagitan sa ating mga pangangailangan. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Ang isang bulag. And Jesus said unto him, Rise up, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole and took his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Ang isang bulag, ang isang paralitiko, pinagaling ng Panginoon. Na hindi siya makalakad. Dahil siya ay paralitiko. Ang isang bulag, hindi makalakad din nakakita. Ngunit, sabi ng mga Panginoon, tumayo ka. Lumakad ka. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay namamagitan. Ang Diyos ay may layunin. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagligtas. Dahil sa Kanyang mga salita, kailangan lang tayo lumakad. Kailangan tayo kumilos. Amen po rin natin. Sabi natin, gumaling ka na. Sabi natin, hallelujah, makalakad ka na. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang isa pong palatandaan si Saulo na pumapatay ng mga Kristiyano. Lahat na makikita niya, sabi niya, kalad ka rin, ipakulong at papatay. Ngunit dahil ang Diyos ay mamagitan sa kanya, binulag siya ng Panginoon habang siya nakalakad doon, nakasakay sa kanyang kabayo patungo sa Damasco. Ang Panginoon na mamagitan, God intervened upon him. At siya nalaglag sa kabayo at nabulag, nasubasog. At ang tinig narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Bakit mo ako pinabayaan? At ang sabi ni Saulo, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi ng boses, ako si Jesus ng iyong pinag-uusig. Ibig sabihin, ang pinag-uusig ni Saulo pala, hindi ang mga Kristiyano, kundi ang Panginoong Hesus. Kapag ikaw ay templo ng Panginoon, kapag ikaw gusali ng Panginoon, kapag santuari ka ng Panginoon, kapag natanggap ang Espiritu ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama ang Panginoon. Hallelujah! Kasama ang Panginoon na inuusig. Kaya nga, ipagtanggol ka ng Panginoon, God will intervene your hardship, your persecution, your suffering, and God will save us from suffering. And God will intervene our suffering, our persecution, and everything. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang sabi, mahirap ang lumaban sa matulis. Ibig sabihin, parang kang sumipa sa karayom o sa matulis sa tinig. Kapag kinakalaban po ang mga anak ng Diyos, para silang sumipa sa matulis. Totoo po yun. Yung mga kumakalaban po sa inyong lingkod, sila na parusahan. Ang iba po ay nandun na sa secret below the ground. Kasi hindi naglilingkod po sa tao sa Diyos. Kapag matapat ka lang sa Panginoon, ipagtanggol ka ng Panginoon. Dahil sa Romans chapter 12, Romans chapter 12, hallelujah, verse 19, 20, at saka 21, sabi niya, bigyan mo daan ang puot ng Diyos dahil ang puot ng Diyos ang magiganti. Magiganti ang Diyos sa iyo.
Kaya kung iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung iyong kaaway na uhaw, painumin mo. Kung ginawa mo, para kang nagbunton ng baga sa kanyang ulo. Kaya nga sinabi niya, huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa paggawa ng kabutihan. Hallelujah! Mabuti ka pa rin! Hallelujah! Mabuti ka pa rin! Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ang panghuli, nung nakulong po si Pedro sa pamagitan ng pangaral, ngunit ang simbahan, the church, ay nalalangin po sa kanya. Nanalangin po sa kanya. Kaya nga huwag tayong huminto sa panalangin. Dahil ang panalangin ng mga banal ay tinutugon ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 5, Acts chapter 12, verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing for the church unto God for him. Nung nakulong si Pedro, ngunit ang iglesia ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, mga born-again Christian, na naglingkod sa Panginoon, na sila ay nalangin sa Panginoon Diyos. Dahil sa kaligtasan ni Pedro, dahil sa panalangin ng mga banal, nag-intervene ang Panginoon, namamagitan ng Panginoon, dumating ang saklulo ng Panginoon kay Pedro. Habang nakakadina si Pedro, magkabilang kamay, pating paa. Pagkatapos may gwardya pa, nakakadina, may gwardya pa. Tila ba kang imposible na nakalaya ka, nakakadina, pagkatapos may gwardya pang katabi mo. Paano ka makalaya doon? Pero sa Diyos ay walang imposible. In Luke chapter 1 verse 37, sa Diyos ay walang imposible. Kaya nga, nagpahayag ang anghel ng Panginoon sa kanya, tinapik siya. Pedro, gising. Nung tinapik siya, gumising ka, tumayo ka. Nalaglag ang mga kadina. Ang mga gwardya tulog pa rin. Ibig sabihin, kaya ng Diyos patulugin ang mga masamang tao na yon na hindi sila makarinig, na hindi sila makialam sa iyo. Kaya ng Diyos tanggalin ang iyong mga kanikala, ang iyong mga kadina, ang iyong mga kahirapan. Ibig sabihin yan, yung mga kadina, yung mga tanikala, yung mga kahirapan mo, yung mga kapigatian mo, yung mga kalungkutan mo, o yung mga sama ng loob mo, yung mga karamdaman mo, kaya yan, paalisin yan, tapigin na, gumalik ka na, gumising ka, tumayo ka, lumakad ka na, palaya ka na, amen, hallelujah, hallelujah. Hiniling ko po tayo tumayo sa Panginoon. Kapag tinapik ka ng anghel ng Panginoon, tumayo ka. At ikaw ay lumapit sa Panginoon. Lumapit ka na sa Panginoon. Magsamba ka na sa Panginoon. Huwag ka nang mag-relate. Huwag ka nang magpaharang sa dyablo. Pinalaya ka na. Hindi ka na nakadina. Hindi ka na nakatali. Ngayon, ikaw ay malaya na lumapit sa Panginoon. At sambahin mo ang Panginoon. Sambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Oh God, sambahin kita, Panginoon. Kapag sambahin mo ang Panginoon, God will intervene. God will intervene. Sa kanyang pag-intervene, sa kanyang pamagitan, ay tustusan niya ang iyong mga pangailangan. Ano ang pangailangan natin sa Panginoon? Kausapin natin ang Panginoon. God will intervene. Mamagitan ng Panginoon. Magtutustos sa iyong Panginoon. Magtutustos sa iyo, sa iyong mga pangailangan, sa ating mga pangailangan. Kailangan nating manalangin sa Panginoon. Maging totoo ang ating panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang mag-imbot. Huwag kang maging paimbabaw. Sabihin mo, Lord, kailangan ko ang kagalingan. Kailangan kaligtasan. Kailangan ko po, Panginoon, na ma-rapture. Huwag kaming maiwan sa rapture. Ang pangungusap ng Panginoon sa huling kapanahunan, don't leave behind. Huwag kang maiwan. Maiwan ka lang kapag pinangunahan mo ang Diyos sa buhay mo. Na inuuna mo ang trabaho mo, inuuna mo yung pera mo, ang negosyo mo, ang kalayawan mo, unahin mo ang Diyos at uunahin Kanyang ililigtas. Hindi Kanya iiwan sa rapture, hindi Kanya iiwan sa kapighatian.
Ang Diyos ay nangako, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At hindi napapako. Ang pangako ng Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman, pawang-o nga siya nga. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, the Lord said, my promises is yea and amen for my glory. Hallelujah, unahin mo siya. Sabihin mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong biyaya. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo at ikaw mamagitan ngayon. Igawad mo ang kagalingan ng aking magulang. Igawad mo ang kagalingan ng aking anak. Igawad mo ang kagalingan ng aking kapwa. Ang kaligtasan ng aking sambayan, ng aking mga anak, ng aking kapwa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakakulong si Pedro, ngunit dahil sa panalangin ng mga banal, siya nakalaya. Alam niyo po, hallelujah, ang panalangin ng mga banal ay mahalaga po para mapalaya ang ating kapwa sa pagkaalipin ni Satanas. Kailangan mo kumilos! Kailangan mo malampitan sa Panginoon! Kailangan mo humiyaw sa Panginoon. Lord, save them, Lord. Iligtas mo si Pedro at naligtas si Pedro. Hindi lamang si Pedro, ano ba ang iyong pangailangan sa Panginoon? Huwag kang mahiya. Walang bayad ang paghiyaw sa Panginoon. At nakikita ng Panginoon ang iyong panampalataya. Ayasa kalamalaya sa kiyayasa. Nakikita ng Diyos ang iyong panampalataya. Ang iyong pag-umahog. Ang iyong paglapit sa Kanya. Hallelujah. At papalayain ka ng Panginoon. Yayasa kalamalaya sa kiyayasa. Salamat po, Panginoon. Oh God, you will intervene us. Mamagitan ka sa amin. Tususan mo kami. Palayain mo kami. Iligtas mo kami. Oh God, pagalingin mo kami. Ayasa kalabalaya sa kiyayasa. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the healing of God. Receive the miracle of God. Receive salvation of God. In Jesus' name, come on. Come on, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano mang kahilingan, hallelujah. Oh God, hallelujah. Ang kaluluwang ito, igawad niyo po, Panginoon. God, you will intervene, hallelujah. Hear request to thee, oh God. Oh God, you will intervene, hear request to thee, oh God. Ayabalaya sakiyaya sanda, hallelujah. Oh God, you will intervene, the request to thee, oh God. Yes, sakalabalaya sanda. You said, Lord, delight thyself unto the Lord, and you shall give thee the desire of the heart. My dear is God. God, you will intervene their weaknesses. Their hallelujah. Oh God, they're groaning, they're crying, oh God. Their supplication to you, Lord. You will intervene upon them, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, iligtas mo ang magulang ni Brother po, Panginoon, Romel, Panginoon, o langit butas na kay Sikiyaya Sanda. O God, hallelujah, He will declare the goodness. He will declare healing and miracle. Upon His mother right now, I declare, hallelujah, deliverance, I declare healing. Upon her body, Sikiyaya Sanda, in the name of Jesus. I declare healing po, Panginoon, Lord. Ay kay Jomar Almuguera po, Panginoon Lord. I declare healing kay Jomar Almuguera. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Amen. I declare healing in Jesus' name. Ganun rin po, salamat pinagaling mo si Matthew po, Panginoon Lord. Panginoon na po, Panginoon. Si Matthew po, Torres sa Kalamalaya Santa. Lord, puspusin mo. Hallelujah, hallelujah. Kaluluwa, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Dahil po, Panginoon, sa Kalamalaya Santa, Jesus naman, hallelujah. Ganun din po, gamitin mo po, Panginoon, Lord, si Brother Andy, Jesus name. Lord, ang nga po, Panginoon, Badiriki, Panginoon. Hallelujah, restoration, Panginoon, Lord. Kung ano mang kahilingan ni Brother, Panginoon, Badiriki, Panginoon, Lord. Igawad mo po, Panginoon, grant His request sa pandigiya sa Kalamalaya Santa, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, itong mga kaluluwa, itong mga manugtog, magiging priority ka po, Panginoon, ni Jesus po, Panginoon. Kung wala man dito si Macklin dapat ay yung priority ka niya po, Panginoon. Salamat na rin po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Si Rimat, priority ka niya na rito sa kanyang, Panginoon.
Grant his request, Panginoon Lord, sa kabila ng kabisihan niya sa kanyang buhay, sa kanyang, Panginoon, pag-aaral, Panginoon. Tulungan mo siya sa kanyang mga kailangan po, Panginoon. Yes, sakala malaya sakia. Haya sakala malaya sa in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, pray natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa Hallelujah, Julie Pulago, Panginoon. Bless, Panginoon, him. In Jesus, gamitin mo po si Julie Pulago, Panginoon. The name of Jesus. Filled with the Holy Ghost. Si Brother Raul, Panginoon, binuhay mo siya. Lord, gamitin mo siya na mangalan mo salita, Panginoon, Lord. Si Brother, Panginoon, Leo, Panginoon, Romero, bless, Panginoon, him. Gamitin mo siya. Narating araw, magpapastor siya po, Panginoon. Habang siya narito, Panginoon, hubugin mo siya. Na siya po, Panginoon, Lord, ma-equip, Panginoon, Lord. Mag-grounded sa your love and mercy. Maging rooted sa iyong mga salita. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, Lord. Sister Bibi, Panginoon, you will intervene her request to thee, ang God. In the name of Jesus, Lord, pagalingin mo, baguhin mo kanya mga anak, Panginoon. Aya sa kalabalaya, sa kiyaya sanda. In Jesus' name, in Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, pinagaling mo, Panginoon, sa test, Panginoon. Maghimala ka sa kanya. Ganun rin po, Panginoon, sa bisita po, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, maghimala ka po, Panginoon, Lord. Sa aming kapatid na ito, Panginoon, Lord. Maghimala ka po, Panginoon, kahit tatay po, Panginoon, Rapa, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Maghimala ka po, Panginoon, sa bisitang ito, Panginoon. Salamat din ako mo siya po, Panginoon, Lord. Hayas sa kalabalaya sa receive the healing. Receive, hallelujah, your request upon the Lord in the name of Jesus. Lord, pagalingin mo lubos, Panginoon, hallelujah. Siyempre, balingin pa in Jesus' name. Lord, hallelujah, kahilingan, Panginoon, Mr. Lita, Panginoon Mugera, igawad mo, Panginoon, lubos, balik na yung anak si Jomal Mugera, Panginoon, ganun rin po, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah. Risi Abilia, Panginoon, grant her request in the name of Jesus. In the name of Jesus, bless with him. Bless her, Panginoon, with the power of the Holy Ghost. O God, receive the Holy Ghost, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, bigyan mo kagalingan po, Panginoon. Si Mario, Panginoon, gumaling na pa sa psoriasis, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord. Ang kahilingan, Panginoon, Lord. Mr. Panginoon, Lord, haani rin po, Panginoon, ang kanyang asawa, ikatan mo. Ang kanyang, Panginoon, pamangkin, pinagaling mo si Prince, Panginoon, Lord, Samura, salamat po, ang kanyang mga anak po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, si Panginoon. Sila ni Gabriel, Panginoon, si Jairus, Panginoon, si Kesia, si Christian, si Arian, si James. Oh God, hallelujah. Ganun si Alma, Panginoon, Samura, Panginoon, likas mo siya rin po ang kanyang pamilya, Panginoon, Lord. Oh God, ganoon niyo yung Panginoon, Lord, yung kanyang kapatid, in Jesus' name. Bless, Panginoon, here in Jesus' name. By the power itong aking po, Panginoon, gamitin mo po, Panginoon, si Prince Pierre, Panginoon, Lord. Itong hangasawa ng anak po, Panginoon, si Rose, gamitin mo po, Panginoon. Si Manang Mila po, Panginoon, igawad mo ang kanyang kahilingan. Salamat mo nakahabol sa pagsamba, Panginoon. Grant her request, yes, sa kalabalayas. Let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost abide, hallelujah, and cleanse her mind, her heart to you, Lord. Love, joy, peace, mercy, and truth, Panginoon, Lord. Love, hallelujah, mercy, and truth, Panginoon, Panginoon, Lord. With the fruit of the Spirit, Panginoon, Lord, abide upon her. Ganun kay Sir Lisa, Panginoon, Lord. Let the fruit of the Spirit abide upon her, Panginoon, love, joy, peace, Lord, sa praise, Lord, goodness, faithfulness, and temperance. Ganun kay Manang Mila, Panginoon, love, mercy, and faith, and truth, long-term temperance. In the name of Jesus. Ganun yung pamangkin ko po, Panginoon, Lord, si Ana Maria, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, hallelujah. Ito pa is Jocelyn, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, mga bata, Panginoon, bless, Panginoon. In the name of Jesus, ito po, Panginoon. Magiging mabait, alisin ng demonyo, Panginoon. Mahirap, Panginoon. Bless, Panginoon. In Jesus' name. Sige, Panginoon, Lord, Father Rabbi, ang kanyang asawa na ron po, Panginoon, Lord. O God, sa Mindanao, gawin patubayin sa name. Father Rabbi, na kanyang trabaho, bless, Panginoon, in Jesus' name. Let the fruit of the Spirit abide upon him. With the love, Lord, and mercy, and faith, and temperance, hallelujah, and joy, happiness, and full of glory in the blood of Jesus. Hallelujah. Po, Panginoon, Lord, hallelujah. Si Ramalin po, Panginoon, Lord, ang bisita, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Sister, Panginoon, Lord, hallelujah. Katuna po, Panginoon, Lorita, katuna, Panginoon. Ang kanyang request na nag-awat mo sa kanya, Panginoon. Lupuin mo na, sumpatan na siya magbayan. Kung man po, Panginoon, kailangan iyan mo yung bless mo para sa mga bayan, Panginoon. At ang kanyang mga anak, Panginoon, maging Panginoon. Maging masunurin mo pagmahal, Panginoon, sa iyo. Sa kanya, Panginoon. Salamat, kalakasan. Magalingin mo kanyang tuod. Magalingin mo, naramdaman niya, kapasamaman. Let your healing flow upon her body. Yes, kalaman. In Jesus' name. In
Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, yung sinunod po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa galingan. Salamat po sa kalakasan. Amen and amen.